Isa rin ba sa mga anak ninyo ang hindi kumakain ng gulay, na kahit kapiranggot man ng dahon ng malunggay ay tatanggalin pa at hindi makain o malunok? Subukan mo ito, sigurado magugustuhan nila. Matagal na nga nag-trending ang kangkong chips at gagawa nga ako ngayon. Una ang kailangan natin syempre yung dahon ng kangkong, flour, cornstarch, cheese powder, isang itlog, saka nga pala yung garlic powder. Pagsasama-samahin mo lang yung mga dry ingredients kaya gaya ng half cup ng flour, 1/4 cup nga pala ng cornstarch, tapos nga pala optional lang yung garlic powder. Then maglagay ka na nga ng paminta, konting asin, saka isang itlog. Tapos sa tubig ay pakunti-kunti lang yung lagay mo para matansya mo kung tama yung sukat na mailalagay mo. Bali ang nagamit ko nga palang tubig ay mga 3/4 cups. Tapos ay mekos-mekos mo lang hanggang sa mamix mo ito ng maayos. Need na mawala yung mga buo-buo ng ating harina. Gumamit na nga ako dito ng wire whisk para ma-sure ko na mawala yung mga buo-buo at mahalo ko nga ito ng maayos. Pero kung wala naman, tinidor ay pwede mo namang gamitin sa paghahalo. Kung gusto mo naman na maanghang, ay ikaw nang bahalang mag-add ng chili powder. Pag ganito na yung consistency niya, ay okay na yan. Saka mo naman hugasan isa-isa yung mga dahon ng ating kangkong ha. Huwag mong kakalimutan, baka mamaya may mga dumi-dumi pa yan. Saka mo yan ididip dito sa ating ginawang butter. Saka mo naman ito ipiprito isa-isa. Napakadali lang nitong maluto, kaya dapat ay mahina lang yung apoy natin, then baliktarin mo rin agad. Pag ganitong luto nga ng kangkong chips ang ginagawa ko, ay siguradong kinakain ito ng aking mga bata. Lalo pa pagkalalagyan ko pa siya ng mga flavor. Pero kung yung kangkong ay i-adobo ko at isasama ko sa sinigang, siguradong hindi nila papansinin. Iitsapwera nila yan. Una nga silang nakatikim nito ay nung may nagpadala nga sa akin na pre-sample. Yung kay Josh Mojica nga, yung trending dati na kangkong chips. Sobrang sarap talaga niya at ang dami niya pang flavor at marami ka pang pagpipilian. Nagulat nga ako that time kasi kinain talaga nila yung kangkong chips na pinadala sa akin. Kaya simula noon talagang ganito na ang ginagawa ko minsan pag may natitira akong mga dahon ng kangkong. Mag-uuna-unahan pa sila niyan para maubos. Yung sitaw saka yung talong, minsan ganito din ang gawin nyo. Kakainin din yun ng mga bata. Lalo na yung kalabasa, yun, pinakamasarap talaga yun. Manamis-namis talaga siya. After ko naman itong maprito lahat, ay gumamit nga ako ng tissue para matanggal ng konti yung bahagya, yung mga excess oil. Tapos, saka ko naman ito lalagyan ng flavoring. Meron nga akong cheese powder. Naghahanap nga din sana ako ng sweet and sour. Kaya lang ay wala naman akong mapili. Saka yung isa pang flavor, yung sweet corn, masarap din yun. Pag bibili ka kaya ng ganitong kangkong chips sa mall ay sobrang mahal. Kukonti lang tapos nagkakahalaga ng 60 pesos yung pinakamura. Tapos yung pinakamalaki nasa 150 pesos. Sayang din yun. Kaya gawawa ka na lang sa bahay. Sobrang sarap nito lalo na pagka mainit pa tapos crispy pa siya. Ang sarap niyang kainin. Pwedeng pang merienda ng mga bata. Tas healthy na rin siya. Kaya ikaw gawa ka na din. Subukan mo.